Hello everyone, ito naman po ako with Sexy Love. Musta na po ang buhay-buhay dyan? Ang ganda po dito sa labas ng Casablanca. Ayan. It's a nice day. Beautiful garden. And feeling pretty po. Feeling fresh today. Ngayon po, ang topic po natin ngayon, mga tips po or mga remedies paano para hindi tayo magkasakit. Sa awa naman po ng Diyos, hindi ako nagkasakit dito. Pasensya na po sa sunglass, feel na feel ko Minsan ko lang kasi isuot to Day off ko po ngayon at nagsosolo. Kaya nag-isip na lang akong maggawa ng video ko. Ngayon po, swerte naman po ako, 2 years, hindi ako nagkasakit sa awa ng Diyos. Kasi naman, alagaan din po natin ang sarili natin. Ang hirap magkasakit, di ba? Love yourself at huwag masyado magpakabayani. Yung todo, mamatay ka na para lang pakitang gilas kay amo. Di po tama yan. Pag pagod ka, gumawa ka ng paraan. Ako, pag ako'y pagod, mga ilang seconds, punta ako ng punta sa CR. Check ko rin kung may message ako sa mga post ko. Ganun lang ginagawa ko. Punta CR, paupo-upo doon. Swerte ko kasi may kasama ang Moroccan, tagaluto at tagalinis din. Ako sa bata lang. Kaya pa-relax-relax pag wala yung bata. CR kunwari. Tsaka pag tuwing umaga rin po, umiinom ako ng lemon with water. Pampalinis daw ng katawan yun. Effective naman po. At maganda naman po siya sa katawan. At saka pag malamig po dyan, siyempre ingatan nyo rin katawan nyo. Huwag masyado uminom ng malamig na tubig. Ako, pinapakuluan ko ang tubig ko para hindi, ang kalaban natin dyan, yung tonsil ba yun? Sore throat? Ayan po ang mahirap Tapos lagnat na yan, sunod-sunod na yan, ubo. Kaya huwag kayong masyado uminom ng malamig. Depende po kung hiyang kayo. Para po sa akin, hindi maganda yung uminom lagi ng malamig na tubig. Mas okay pa rin po yung maligamgam. Kapag kayo ay nagkaubo po, honey lang, maganda po honey. Yung hindi ka pa kumakain, tapos maligamgam na tubig at konting lemon. Ipatak nyo po yung isang buong lemon. Maganda po siya. Ayan po lang ginagawa ko pag may ubo ako or sumasakit na yung lalamunan ko rito. Maganda po siyang remedy. Ninanakaw kong honey ng amo ko. Tinatago niya Bakit? Pag may sakit naman ako, hindi naman ako binibila ng gamot. Bawas sa sweldo po yun. Kaya mahirap po magkasakit. At wag ko po maligo araw-araw. Huwag rin po maligo sa gabi. Mahirap po magkasakit talaga. Love yourself po talaga. Kasi kung di mo ingatan sarili mo, ikaw rin kawawa dyan. Yung mga nirarayuma dyan, huwag naman kayo masyadong pagpagod. Huwag maligo. Totoo po yun kasi pasma. Lahat na po nasa atin talaga, mga OFW. Pasma, gutom, stress. Kaya dapat talaga mahalin natin sarili natin. Halos lahat na nararanasan natin di ba? Stress ang pinakamahirap dyan Tapos homesick. Kaya utak natin talaga laging positive. Kasi kapag nag-isip ka ng di maganda, ikaw rin yung spirit mo magiging mahina ka rin. Kaya dapat nasa sayo talaga yan, matibay ka. Think positive ka talaga, yung gagawa ka ng paraan, maging masaya rin sa isang araw. Kailangan ngingiti ka naman. Kasi pag sineryoso mo ang buhay, para kang abnormal. Oo, isipin mo yan kung lagi kang seryoso. Mas okay pa rin yung lagi kang masaya. Manood ka ng mga comedy. Para naman, di ba? Minsan, mas gusto ko manood mga comedy. Action. Kaya nga tayo may mga uso na ngayon ng YouTube, di ba? Marami naman pagpipilian. Okay na rin at free wifi tayo. Pero iba po hindi. Swertihan na lang talaga. Tapos kapag
matututo kang manghilot sa sarili mo. Opo, yan din ginagawa ko kapag masakit po rito, hilot-hilutin nyo. Tapos maanghang na ako, yung maligamgam na tubig po, iyaano mo ng pamunas, tapos ipapatong mo rito. Yun po ang ginagawa ko kapag masakit. Kung saan yung masakit, ayun ang pisil-pisilin mo, pindot-pindutin. Kusa po mawala yan. Kasi lamig din po yan, tsaka pagod. Matuto kang maghilot sa sarili mo. Albularyo baga. Kailangan talagang sariling sikap tayo eh. Yun lang ang mga ano natin, magagawa sa sarili natin. Minsan rin po, mag-exercise din. Nakakatulong din po yung konting exercise kapag pagod tayo. Kilos-kilos din. Oo, pagod tayo sa work, pero iba pa rin po yung exercise, yung nababanat ang ating katawan. Ano pa po ba? Yun lang naman, pag may sipon ka, honey lang din ginagawa ko eh. Okay po siya pag umaga eh, tapos maligamgam na tubig. Tuwing umaga po, wala ka pang kain. Tapos kape. Yan talagang aking pampagising. Kayo po, ano po ba yung mga ginagawa nyo? Tapos yung mga masasakit ang ngipin, ayan po ang mahirap, bawasan na ang tsokolate. Buti naman di ko po naranasan yan. Sa bagay, ang ngipin ko po ay hindi original. Alam nyo na po yun. Pag masakit ang ulo, hilot-hilot rin po. Kailangan ano-anuhin nyo yun. Ako, low blood ako eh, kaya kailangan. Ito po pala, yung dates po, di ba? Alam nyo yung dates? Lagi akong kumukuha niyan. Maganda rin po sa katawan yan eh. Kahit sa isang araw po, kumukuha ako ng dates. Tinatago nila yan eh. Pero, diskarte mo na lang. Maganda pong vitamin din sa katawan yan, yung dates. Sabi, pampainit ng katawan sa mga lalaki. Pero, maganda po siya sa akin kasi kulang ako ng dugo. Ano siya. Yung maganda po ang pakiramdam ko pag kumakain nun. Kayo po, hindi ko po alam sa iba kung hiyang kayo. At prutas din po, nakawin nyo yan kung bawal. Ayan din ang ginagawa ko. Bakit? Ang hirap kaya mag-survive ng yung nangihina ka magtrabaho. Kailangan talaga dumiskarte tayo para hindi tayo maging kawawa. Naawa ko sa mga iba dyan, yung mga pinahihirapan. Huwag rin kayong papayag kasi magpaapi. Kasi masasanay sila niyan eh. Sa umpisa pa lang, huwag niyo ipakitang api-apihan ka. Lumaban po tayo at hindi tayo alipin. Pero ang Pinay na rin po, pinakamataas na sweldo. Kaya hindi na nila maano rin ang mga Pinay. Ano pa po ba mga sakit ng paralyzed. Yan po ang hindi ko alam. Yung walang pera. Yan daw po ang pinakamahirap na gamutin sa mga OFW. Paralyzed. Kasi walang pera. Ayan ay sa atin na rin po yan. Kailangan na rin po natin magtabi sa sarili natin. Ang hirap din ng walang-wala. Naranasan ko yan sa Malaysia. Walang-wala ako. Tsaka hindi rin binibigay sweldo. Wala naman daw akong day off, kaya hindi ako kailangan ng pera. Buti naman nakasurvive din ako. Tsaka pag malamig po ang panahon, magdoble-doble kayo ng damit. Mahirap po talaga malamigan sa katawan. Ako, 3. Sa pantalon ko, 3. Pero maninipis yun. Bahala na kung pangit ang forma. Mahalaga yung katawan mo, hindi magkasakit. Tapos t-shirt ko. Tulad ngayon, may 2 jacket at may isang pa ako, close neck. At sa loob po niyan, 2 t-shirt. Ang hirap kasi magkasakit eh. Bahala sila tingin nila sa akin. Hindi na mahalaga yung forma, mahalaga yung health is wealth. O, diba? Ano pa po ba? Anday ko ng pag masakit ulo, hilot, kulang sa tulog yan, kakadot-dot. Matulog na po tayo ng tamang oras. Tapos pag masakit, pag broken hearted naman po, hindi ko na po alam yan. Kasi pero turuan mo rin ang sarili mong makamove on.
Normal lang na masakit, umiyak ka. Okay lang yan, naranasan ko rin naman yan, di lang ikaw ang nag-iisa. Pag single mom ka naman, okay lang yan. Sa una lang yan mahirap, basta may pamilya kang karamay, swerte mo na rin. Ano pa po bang mga sakit ng OFW? Kayo na po mag-comment kung ano pa po ba. Anday ko na yatang nasabi. Pagtitingin na ng mga tao, pinagsasabi ko. Salamat po sa panonood. Ingat po lahat. God bless po. Huwag kalimutan, ipon na ngayon. Salamat.